akong i-share sa inyo mga kapatid. Maganda po ito. Dahil mayroong isang lay minister na lumapit sa akin. Sa paglapit niya sa akin mga kapatid, sabi niya, Father, grabe yung naramdaman ko. Mabigat lagi yung katawan ko. At hindi lang mabigat yung katawan ko. Negative pa yung mga nasa isip ko. At merong kapag ako ay matulog, merong tatabi sa akin at makipagtalik pa sa akin. At alam mo Father, ay madama ko siya halos gabi-gabi. Nasa kwarto ko lang. At ngayong linggong ito, maraming gabi na wala akong sapat na tulog. Yan ang sabi niya. At mabigat daw yung kanyang katawan. At may may tendency na magpakamatay. May inclination ako Father na magbigti. Sakit yung ulo ko. At sana Father ma-pray mo ako. Dahil parokyano ko mga kapatid, nabihan ko siya. Babae po ito. At youth na lay minister. Ang nangyari mga kapatid, matapos siya mag-serve sa misa, sabi niya sa akin, Father, pwede mo ba ako i-pray over? Ang nangyari mga kapatid, nung deliverance na natin, grabe, ang dami palang demonyo sa kanyang katawan. Walking possessed ang isang lay minister. Nawala siya sa kanyang sarili. At ang dami na sinasabi niya na hindi niya alam. At nung tinanong ko yung mga demonyo, tell me your name, at binigay nila yung pangalan nila, si Leviathan. Leviathan is the demon behind of envy. At isa sa mga demonyo na binabanggit niya ay si Asmodeus. Matapos sa deliverance mga kapatid, tinanong ko siya, kilala mo ba si Asmodeus? Kilala mo ba si Leviathan? Sabi niya, sino ba yung binabanggit mo ng mga pangalan, Father? Hindi ko yan kilala. At ngayon, Father, gumaan na yung katawan ko. At nawala yung mga sakit sa aking katawan na feel ko kanina. Sa buong buwan na feel ko yon. Pero ngayon Father, gumaan. At sinabihan ko siya, lalo na kapag tatanggap ka sa mga sakramento, dudubli po yung pagkagaan. Hindi lang pagkagaan, but not only healing but conversion. Godward conversion. Ilan buwan ka nang walang kumbisal. Matagal na po, Father. Matagal na po. So, you need to examine your conscience bago ka malalapit sa sakramento para healthy and good confession ang magagawa mo. At nung matapos siya mangumpisal, dahil sinisiris natin yung exorcism niya, hindi yan makuha, walang magic sa exorcism. So, buong pamilya, pinadala ko doon at binigyan natin ng catechism ang buong pamilya. Buong angkan niya. At nung tinanong ko yung demonyo, they put a cursed object in her body. Nasagot ng demonyo, I put cursed object in her room. At tinanong ko yung demonyo, tell me the whole truth, don't lie. So, bawal makipag-dialogue ng demonyo, pero yung ginagamit natin is imperative command. Sinabi ko ng demonyo, tell me the whole truth, where they put the cursed object in their house.
in her room, under her bed, there is a blood there. Under her bed, there is a blood. It is a covenant between me and her. Yan ang sagot ng demonyo. Hindi naman tayo maniwala sa demonyo, pero nung binibless ko yung bahay nila sa lay minister na ito, pag bless ko sa bahay niya, tiningnan ko yung ilalim ng ano niya, yung ilalim sa kanyang kama. Alam niyo mga kapatid, nung yung Tagalog ng pillar, sa iyang sa iyang bed, poste, haligi. Dahil bamboo na katri ang kanyang higaan. Alam nyo sa haligi, nandun parang bilog na dugo, preskong dugo. Nakita ko talaga nung dinagyan ko ng holy exercise water and oil, sumisigaw yung possess. Nakita mo na naman ang aming yung curse object, dugo. At sabi ko sa lay minister na ito, baka nag-monthly period ka. Paano naman nalagay dyan, Father? Dahil bamboo yung haligi sa kanyang katri, sa kanyang kama, mga kapatid. Bamboo. At sa bamboo, alam nyo, dahil circle yung bamboo, preskong dugo. Precise na precise. Sabi ng demonyo, I put a curse object under her bed. Under her bed. There is blood there. Sinahanap ko, totoo ba merong dugo? Meron talaga. Fresh na fresh ang dugo. Grabe. At nung ini-exercise ko yung katri niya, yung bahay niya, galit na galit yung mga demonyo. We are here, we leave this house, this is our place. So yan ang sinabi ng mga demonyo. At sa awa ng Diyos, malaki na yung improvement ng pasyenteng ito. Kung iharas siya sa mga demonyo, so yung buong pamilya, in-empower natin to continue to increase their love and devotion to God, consecration to God, and continue praying the prayer of the church. So malaki yung improvement at positive na po yung pasyente sa kanyang pananaw sa buhay. Ang kanyang pamilya ay lubos na nagagalak, lubos na nasiyahan dahil sa pamagitan nito lumalim pa yung kanilang pananampalataya sa Diyos, lumalim pa yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanilang devotion sa mahal na Ina. Amazing talaga mga kapatid. So kung ang mga kaparian ma-empower natin, hindi naman lahat ng pari ay exorcist, hindi kailangan na maging exorcist, pero ang kailangan lang yung sapat na pananampalataya sa Diyos at kaalaman, sapat na pananampalataya at sapat ng kaalaman sa ating mga doktrina at sa dasal ng simbahan, sa kanyang mga sacramentals. Lahat hanggang ngayon ako po ay araw-araw na ma-amaze sa kapangyarihan ni Kristo na nasa sakramento. Literal po na si Kristo dabang-dam ako sa pamagitan ng kanyang mga sakramento. At yung demonyo din ay gumagawa din ng kanilang sacramentals, no? Yun po ay mga amulets, mga anting-anting at mga langis. Sinong mag-bless niyan? Hindi na pare. Yung mga merong preternatural gifts, merong preternatural power,
merong preternatural healing at hindi nila alam. In good faith sila nag-heal, in good faith sila merong psychic ability. Alam nyo, yung mga ma-amaze kayo kapag lalapit kayo sa mga psychic ability ng mga tao na may psychic ability, dahil sasabihin nila, oh, yung sakit mo, alam nila yung sakit mo. Sa paglapit mo sa kanila, alam nila. At meron na po tayong na-encounter na faith healer nag-surrender sa atin. Na sabi niya, Father, ma-amaze niya ako sa kapangyarihan ko, Father. Pero yung kapangyarihan niya, it is not supernatural power. It is not from the supernatural power. It is not a supernatural gift. It is from preternatural being. Sino po itong preternatural being? Yung mga fallen angels po. No? So, dapat sa pamamagitan ng ating catechism dito sa ating live, mabigyan natin ng inspirasyon, enlightenment, guidance, yung mga Katoliko, Kristiyano, solido, na laging sumusubaybay sa ating live kahit saan. At pagbasa